Sir Arnold, hindi ko makakalimutan hanggang sa kamatayan ko ang kwentong ito tungkol sa pamilyang tinulungan ng duwende sa Sikihor. Kailangan kong ikwento sa inyo kasi maraming tao ang hindi naniniwala sa ganoong klaseng tulong. Pero nakita ko mismo kung paano binago ng isang malaking nilalang ang buhay ng buong pamilya. Lahat nagsimula kay Tatay Nestor, mahirap na mangingisda sa maliit na barangay sa baybayin ng Sikihor. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nakikita ko siyang naglalakad papunta sa dalampasigan, bitbit ang lumang lambat at mga gamit sa pangingisda. Si Nanay Linda naman, asawa niya, laging nag-aantay sa tabi ng dagat hanggang umuwi siya, kahit na madalas walang dalang isda. Tatlong anak nila, si Kuya Joel na 15 taon, si Ate Rosa na 2, at si Inday na 7 taon, laging gutom. Nakikita ko kung paano nila pinipigil ang sarili na magreklamo kapag walang ulam sa hapunan. Si Nanay Linda naman, laging nagsisikap na maghanap ng ibang paraan para makakuha ng pagkain. Minsan nagtitinda siya ng kamote sa tabi ng kalsada. Minsan naman naglalaba ng damit ng mga kapitbahay. Ang kanilang bahay na gawa sa nipa at bambu, laging tumutunog kapag malakas ang hangin. Walang kuryente, kaya sa gabi, umaasa lang sila sa kandila o lampara. Ang mga bata natutulog sa isang banig na may butas na, at kapag umuulan, tumutulog sila sa ilalim ng mga balde para hindi mabasa. Pero sa kabila ng lahat ng hirap na ito, hindi sumuko si Tatay Nestor. Araw-araw pa rin siyang lumalabas sa dagat, umaasa na sa susunod na araw ay may mahuhuling isda. Hindi niya alam na may nakabantay na sa kanila, isang maliit na nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat ng Sikihor. Sir Arnold, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kahirapan. Ito ay tungkol sa kung paano ang tulong ay dumadating sa mga hindi inaasahang paraan, at kung paano ang pananampalataya ay nagbubunga ng mga himala na hindi natin maiisip. Mag-aalas 3 pa lang ng umaga, nakikita ko na si Tatay Nestor na naglalakad sa dalampasigan kasama ang iba pang mangingisda. Sir Arnold, hindi niyo maiisip kung gaano kaaga nilang ginigising ang sarili nila para lang makakuha ng konting pagkain para sa pamilya. Ang bangkang ginagamit ni Tatay Nestor, sobrang liit lang na parang takot lumayo sa pampang. 2 sagwan lang ang meron, at ang lambat niya, punit-punit na sa kakagamit. Kasama niya si Mang Tony, matandang mangingisda na mahigit 30 taon nang naninirahan sa barangay. "Nestor, tara na sa dating lugar natin," sabi ni Mang Tony habang hinihila ang bangka sa tubig. "Baka ngayon may makuha tayong malaki." Pero pagdating nila sa kanilang paboritong spot, yung lugar na dati nilang madali ang nakakakuha ng isda, parang patay na ang dagat. Walang galaw, walang tumitibok na isda sa ilalim. Ang tubig, malinaw nga pero walang buhay na nakikita. Kakaiba talaga, bulong ni Tatay Nestor habang inihahagis ang lambat. 3 linggo na tayong walang huli dito." Si Mang Tony naman, tumangulang at umiling. "Hindi lang tayo, Nestor. Pati si Mang Ben at ang grupo ni Kuya Eddie, pareho tayong walang nakukuha. Parang iniwan na tayo ng mga isda." Buong araw nilang hinintay na may mahuli man lang na maliit na isda. Pero wala talaga. Ang sikat ng araw, tumama na sa kanilang mga likod, at ang init, parang sumusunog na sa kanilang balat. Pauwi na sila nang makasalubong nila ang ibang mangingisda. Lahat, pareho ang muka, pagod, disappointed at nagtataka. "Mang Tony, kayo rin ba? Walang nakuha?" tanong ni Mang Ben, ang pinakamayamang mangingisda sa barangay na may sariling malaking bangka. "Wala rin," sagot ni Mang Tony. "Talagang kakaiba ang nangyayari sa dagat natin. Parang may sumpa." Napatahimik si Tatay Nestor sa sinabi ni Mang Tony. Sumpa? Hindi niya naisip na ganoon ang dahilan. Pero tama nga naman, hindi normal
na biglang mawala lahat ng isda sa dagat na dati nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya si Nanay Linda na naghahanda ng mainit na tubig para sa kanyang pagod na katawan. Walang tinanong si Nanay Linda, pero nakita niya sa mga mata ni Tatay Nestor ang sagot. Wala na namang pagkain sa hapunan. Sir Arnold, alam niyo naman kung paano ang mga tsismosa sa probinsya. Walang lihim na hindi nila nalalaman at walang kwento na hindi nila pinag-uusapan. Kaya naman, nang patuloy na walang huli si Tatay Nestor, agad na naging usap-usapan ito sa buong barangay. Si Nanay Linda, dahil wala siyang choice, kailangan niyang pumunta sa sari-sari store ni Aling Marta para bumili ng bigas na utang. Pagkapasok niya sa maliit na tindahan, narinig niya agad ang mga bulungan ng mga babaeng nakatambay doon. Ay, si Linda, sabi ni Aling Marta habang tinitimbang ang bigas. Kamusta na si Nestor? May nakuha na ba siyang isda? Hindi pa nakakapagsalita si Nanay Linda nang nagsimula na ang mga tsismosa na magkomento. Kakaiba nga yang nangyayari sa inyo, sabi ni Aling Rosa, ang pinakatsismosa sa barangay. Hindi lang si Nestor ang walang huli, pati si Man. Kakaiba nga yang nangyayari sa inyo, sabi ni Aling Rosa, ang pinakatsismosa sa barangay. Hindi lang si Nestor ang walang huli, pati si Mang Ben at ang mga kasamahan niya walang nakukuha sa dagat. Pero ang kakaiba, dagdag ni Aling Tess na nakaupo sa tabi ng counter, mga pamilya lang na kilala natin ang affected. Yung mga dayuhang mangingisda na dumadaan dito, marami pa ring nakukuha. Napatigil si Nanay Linda sa pagbibilang ng barya. Ano ibig mong sabihin, Aling Tess? Nakita ko last week, sagot ni Aling Tess. Yung mga mangingisdang galing Dumaguete, dito nag-dock sa amin. Puno ang mga bangka nila ng isda. Pero ang mga taga dito, bakit walang nakukuha? Si Aling Marta naman, tumango-tango. Tama yan. Parang may sumpa talaga sa mga pamilyang matagal nang nakatira dito. Lalo na sa mga may mga batang maliliit. Sumpa? Tanong ni Nanay Linda na hindi makapaniwala. Oo naman, sagot ni Aling Rosa. Dito sa Siquijor, maraming mga nilalang na hindi nakikita ng mata. May mga engkanto, may mga duwende. Baka may nakaaway kayo. Bigla namang nagsalita si Lola Petra, ang pinakamatandang babae sa tindahan. Mga apo, huwag ninyong biru-biro ang mga ganyang bagay. Totoo yan. May mga tao dito na nakakausap ang mga duwende, pero may mga tao rin na nakakagalit sa kanila. Paano naman nakakagalit? Tanong ni Nanay Linda na hindi mapigilang magtanong. Maraming paraan, sagot ni Lola Petra. Pwedeng may nasira kayong tirahan nila o may ginawa kayong hindi nila nagustuhan. Pero pwede rin na may taong naging inggit sa inyo at humingi ng tulong sa mga masasamang nilalang para kayo'y parusahan. Naging tahimik ang lahat sa tindahan. Si Nanay Linda, naramdaman ang panginginig ng mga tuhod niya. Sir Arnold, sa gabing iyon, hindi nakatulog si Nanay Linda kakaisip kung sino kaya sa kanilang mga kapitbahay ang may galit sa kanilang pamilya. Sir Arnold, ang mga bata, alam niyo naman, walang takot sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Kaya naman si Inday, ang bunso nilang 7 taon, hindi niya iniisip na delikado ang paglalaro sa gubat na malapit sa kanilang bahay. Isang hapon, habang naghihintay sila na umuwi si Tatay Nestor galing sa dagat, napadpad si Inday sa isang parte ng gubat na hindi pa niya napupuntahan dati. May nakita siyang malaking puno, isang baliti tree na sobrang laki na parang higanting payong ang mga ugat nito. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, naglalaro ng mga bato, nang biglang narinig niya ang parang tunog ng maliliit na yapak. Tumingala siya, pero walang nakita. Umuulit ang tunog, pero parang galing sa lupa. Sino yan? Tanong ni Inday sa hangin. Bigla namang tumigil ang lahat ng tunog sa gubat. Walang hangin, walang tunog ng mga ibon, walang ingay ng mga kulisap.
Parang naghintay ang buong kalikasan. Saka lang niya nakita, isang maliit na nilalang, halos kasintangkad ng kanyang tuhod, na lumabas sa likod ng malaking ugat ng balete. May suot itong brown na damit na parang gawa sa dahon, at ang mukha nito parang matandang lalaki, pero hindi nakakabatakot. "Hindi mo ako dapat makikita," sabi ng nilalang sa maliit na boses, na parang tunog ng hangin. "Pero nakikita kita," sagot ni Inday na walang takot. "Sino ka?" Napangiti ang maliit na nilalang. "Ako ay isang duwende na nakatira sa puno na ito. Maraming taon na akong naninirahan dito at nakikita ko ang mga nangyayari sa inyong barangay." "Nakita mo?" tanong ni Inday. "Alam mo ba kung bakit walang nakukuhang isda si Papa?" Naging seryoso ang mukha ng duwende. "Alam ko, may mga taong nakakagalit sa inyong pamilya. May humingi sa amin ng tulong para kayo'y parusahan. Pero bakit kayo nag-agree?" tanong ni Inday. "Hindi kami nag-agree," sagot ng duwende. "May ibang nilalang dito sa Sikihor na sumusunod sa mga taong may masasamang hangarin. Pero ako, nakikita ko na hindi kayo ang may kasalanan." Si Inday tumayo at lumapit sa duwende. "Pwede mo ba kaming tulungan?" Napaisip ang duwende at tumingin kay Inday ng matagal. "Pwede, pero may kapalit." "Ano yon?" "Kailangan mong magtiwala sa akin at kailangan mo ring makakuha ng tiwala ng inyong pamilya. Hindi madali ang laban na ito." Sir Arnold, sa gabing iyon, umuwi si Inday sa bahay na may mabigat na lihim sa kanyang dibdib. May nakilala siyang kakampi, pero hindi niya alam kung maniniwala ba sa kanya ang kanyang pamilya. Sir Arnold, mahirap para sa isang batang 7 taon na magtago ng malaking lihim, lalo na kung ang lihim na iyon ay susi sa paglutas ng problema ng buong pamilya. Si Inday, buong gabi na niyang iniisip kung paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa duwende. Kinaumagahan, walang nakuhang isda si Tatay Nestor. Umupo siya sa hapagkainan na parang bigat ng mundo ang dala niya sa mga balikat. Si Nanay Linda naman, naghanda ng lugaw na manipis dahil konti na lang ang bigas nila. "Mama, Papa," simula ni Inday habang kumakain ng lugaw. "May nakita akong..." "Kumain ka muna, anak," putol ni Nanay Linda. "Huwag kang maingay." Pero hindi tumigil si Inday. "Mama, importante po. May nakausap akong..." "Inday," sabi ni Tatay Nestor na medyo naiinis na. "Hindi ba narinig mo ang mama mo? Kumain ka muna." Si Kuya Joel at Ate Rosa, tahimik lang na nakikinig. Nakikita nila na may gustong sabihin ang kanilang bunso, pero alam din nila na stress na ang mga magulang nila. "Pero Papa, may duwende po akong nakita sa gubat. Sabi niya, may nakakagalit sa atin at pwede niya daw tayong tulungan," sabi ni Inday ng mabilis. Natigil si Tatay Nestor sa pagkain. Si Nanay Linda naman, napabuntong hininga. "Inday, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na huwag ka maglalaro sa gubat?" sabi ni Nanay Linda. "Nakakakita ka tuloy ng mga bagay na hindi totoo." "Totoo po," sigaw ni Inday. "Nakausap ko po siya. Maliit siya at nakatira sa malaking balete tree. Alam niya kung bakit walang nakukuhang isda si Papa." "Tama na, Inday," sabi ni Tatay Nestor na tuluyan ng nainis. "Wala akong oras sa mga kwentong bata mo. May mga problemang totoo ako na kailangan kong ayusin." Umiyak si Inday. "Pero Papa, totoo po. Hindi ko ginagawa yung mga kwento." "Inday, tumahimik ka na," sabi ni Nanay Linda. Stress na si Papa mo. Huwag mo nang dagdagan." Tumayo si Inday mula sa upuan. Lumuluha. "Hindi kayo naniniwala sa akin, pero totoo yung sinasabi ko." Tumakbo siya palabas ng bahay. Si Kuya Joel tumayo para sundan siya, pero pinigil siya ni Tatay Nestor. "Hayaan mo siya. Kailangan niyang matutunan na hindi lahat ng gusto niya ay makakakuha niya ng pansin." Sir Arnold, hindi alam ni Tatay Nestor na ang pinakamaliit nilang anak ang susi
sa paglutas ng kanilang problema. At dahil sa kanyang pagkakainis, napunta si Inday sa gubat na umiiyak at nandun naghihintay ang duwende na handang magbigay ng tulong na hindi pa handa tanggapin ng pamilya. Sir Arnold, ang mga luha ng isang batang walang naniniwala sa kanya ay nakakagalaw ng puso, lalo na sa mga nilalang na matagal nang nakatira sa mundo na ito. Kaya naman, nang makita ng duwende si Inday na umiiyak sa ilalim ng balete tree, lumabas ito mula sa kanyang tirahan. "Bakit ka umiiyak, munting kaibigan?" tanong ng duwende habang lumalapit kay Inday. "Hindi naniniwala sa akin ang mama at papa ko," sagot ni Inday habang pinupunasan ang mga luha. "Sinabi ko sa kanila na nakita kita, pero akala nila ginagawa ko lang yung mga kwento." Umupo ang duwende sa tabi ni Inday. Ganyan talaga ang mga matatanda. Nakakalimutan na nila kung paano makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. "Bakit ba walang nakukuhang isda si Papa?" tanong ni Inday. "Sinabi mo kahapon na may nakakagalit sa amin." Naging seryoso ang mukha ng duwende. "Makinig ka ng mabuti, Inday. Ang nakakagalit sa inyong pamilya ay isang kapitbahay ninyo na matagal nang inggit sa inyong tatay." "Sino?" "Si Mang Ruben, ang may-ari ng malaking bangka sa inyong barangay. Galit siya dahil dati mas maraming huli si Tatay Nestor mo kaysa sa kanya, kahit na mas malaki ang bangka niya." Naalala ni Inday si Mang Ruben, isang matandang lalaki na laging nakasimangot at hindi sumasama sa mga usapan ng ibang mangingisda. "Ano ginawa niya?" tanong ni Inday. "Humingi siya ng tulong sa mga aswang na nakatira sa bundok. Nagbayad siya ng ginto para gumawa sila ng sumpa sa lahat ng mangingisdang mas mahuhusay kaysa sa kanya." Napatakip ng kamay si Inday sa bibig. Kaya pala, hindi lang si Papa ang walang nakukuha, pati si Mang Tony at si Mang Ben. "Tama ka," tugon ng duwende. "Pero pwede namin itong labanan. Ako at ang aking mga kasamahan, matagal na kaming nakikipag-away sa mga aswang. Mas malakas kami sa kanila dito sa gubat." "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong ni Inday. "Una, kailangan mong makuha ang tiwala ng inyong pamilya. Hindi ko kayo matutulungan kung hindi kayo naniniwala sa akin. Pangalawa, kailangan mo akong dalahin ng pagkain. Hindi para sa akin, para sa mga kasama kong duwende na tutulong sa inyo." "Anong klaseng pagkain?" "Kanin, asin, at tubig na galing sa balon. Dalhin mo dito sa gubat tuwing takip silim. Kapag nakumpleto mo na ang 3 gabi, magsisimula na ang aming tulong." Tumayo ang duwende. "Pero Inday, handa ka ba sa panganib?" Galit na galit si Mang Ruben kapag nalaman niya na may tumutulong sa inyo. Sir Arnold, sa gabing iyon, umuwi si Inday sa bahay na may planong hindi niya masasabi sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magnakaw ng pagkain para sa mga duwendeng tutulong sa kanila. Pero hindi niya alam kung paano niya ito gagawin nang hindi nahuhulog sa suspetsa. Sir Arnold, ang desperasyon ay nakakapagpabago ng isip ng mga tao. Nang magsama na ng 2 linggo pa ang walang huling isda ni Tatay Nestor at nang maubos na nila ang huling pirasong bigas sa bahay, napilitan si Inday na muling subukan na magkwento sa kanyang pamilya. Sa gabing iyon, habang nakaupo silang lahat sa sahig na walang hapunan, nagsalita si Inday. "Mama, Papa, kailangan ninyo akong makinig," sabi niya, na may tapang sa boses. "Alam ko na kung sino ang may kasalanan sa atin. Si Tatay Nestor." Pagod na pagod, tumingin sa kanyang bunso. "Inday, huwag mo na uulitin ang mga kwento mo tungkol sa duwende." "Pero Papa, alam ko na kung sino ang sumumpa sa atin. Si Mang Ruben, yung may malaking bangka. Nagbayad siya sa mga aswang para mawalan tayo ng huli." Napatayo si Nanay Linda. "Inday, saan mo nakuha ang mga ganyang akusasyon? Hindi mo pwedeng basta-basta sisihin si Mang Ruben. Sinabi sa akin ng duwende, 'Mama,
at may paraan para matulungan niya tayo. Pero kailangan ninyong maniwala sa kanya. Si Kuya Joel, na matagal ng tahimik, biglang nagsalita. Ano bang kailangan ng duwende mo, Inday? Kanin, asin, at tubig galing sa balon. 3 gabi lang. Tapos matutulungan na niya si Papa na makakuha ulit ng isda. Naging tahimik ang buong pamilya. Si Tatay Nestor, umiling-iling. Inday, hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Ang mga problema natin, kailangan natin solusyonan gamit ang aming mga kamay, hindi yung mga katang isip. Pero Papa, sabi ni Ate Rosa, wala na tayong pagkain. Hindi ba worth it na subukan? Rosa, saway ni Nanay Linda. Huwag kang makipagsabayan sa kapatid mo sa mga kalokohan. Hindi kalokohan, Mama, sagot ni Inday. Nakita ko siya. Nakausap ko siya. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Si Nanay Linda, umupo at hinawakan ng ulo. Inday, kung totoo yung sinasabi mo, delikado ba? Ano ang mangyayari sa atin kapag hindi naging successful? Sabi ng duwende, gagantihin tayo ni Mang Ruben, pero mas gagantihin niya tayo kung hindi natin ginawa at nalaman niya na alam natin ang ginawa niya. Tumahimik si Tatay Nestor ng matagal. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, sa kanyang mga anak na payat na dahil sa gutom. 1 gabi lang, sabi niya sa wakas. Bibigyan kita ng 1 gabi para patunayan mo. Kung wala kaming makikitang pagbabago, hindi ka na babalik sa gubat na iyon. Sir Arnold, sa gabing iyon, nagtungo si Inday sa gubat na dala ang konting kanin, asin, at tubig na huling natitira sa kanilang bahay. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng pinakadelikadong pakikipaglaban ng kanilang pamilya. Sir Arnold, ang umaga pagkatapos ng unang pagbibigay ni Inday ng pagkain sa duwende, mas maaga pa kaysa dati umalis si Tatay Nestor sa dagat. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang anak, pero ang gutom at desperasyon ay nagtutulak sa kanya na subukan ang lahat, kahit na ang mga bagay na hindi niya nauunawaan. Kasama niya pa rin si Mang Tony na napansin agad ang kakaiba sa kilos ni Tatay Nestor. Nestor, bakit parang excited ka ngayon? Tanong ni Mang Tony habang hinihila nila ang bangka sa dagat. Hindi naman, sagot ni Tatay Nestor. Pero totoo naman na may kakaibang pakiramdam siya. Parang may humihikayat sa kanya na pumunta sa isang parte ng dagat na hindi nila ginagamit dati. Nang makarating sila sa dating lugar nila, biglang nagsalita si Tatay Nestor. Mang Tony, subukan natin doon. Itinuro niya ang isang parte ng dagat na mas malayo, malapit sa mga bato. Doon? Nestor, delikado diyan. Maraming bato sa ilalim. Pero hindi nakinig si Tatay Nestor. Parang may boses na nagsasabi sa kanya na pumunta doon. Hinila niya ang bangka sa direksyong iyon. Pagdating nila sa lugar, biglang nagbago ang kulay ng tubig. Mula sa maputlang asul, naging mas madilim at mas buhay. At sa ilalim ng bangka, nakita nila ang mga anino ng napakaraming isda. Nestor, sigaw ni Mang Tony. Tingnan mo yan. Mabilis na inihagis ni Tatay Nestor ang kanyang lambat. Sa loob lang ng ilang minuto, naramdaman niya ang bigat ng network. Nang hinila niya, puno ng malalakim na isda, lapu-lapu, maya-maya, at mga gatang. Hindi ko makapaniwala, sigaw ni Mang Tony. 3 linggo na tayong walang huli, tapos biglang ganito karami. Pero mas nagtaka si Tatay Nestor nang mapansin niya na parang may mga maliliit na liwanag sa ilalim ng tubig na gumagalaw kasama ng mga isda patungo sa kanilang lambat. Hindi niya makita ng malinaw, pero parang may mga maliit na nilalang na nagtutulak ng mga isda patungo sa kanila. Mang Tony, nakikita mo ba yon? Tanong ni Tatay Nestor. Ano? Yung mga liwanag sa ilalim? Tumingin si Mang Tony, pero umiling. Wala akong nakikita. Baka dahil masaya ka lang.
na marami tayong nakuha. Buong araw, hindi naubos ang mga isda. Tuwing inihahagis nila ang lambat, puno itong bumabalik. Sa loob ng 2 oras, puno na ang kanilang bangka ng mga isda na pwede nilang ibenta at kainin. Pauwi na sila nang makita ni Tatay Nestor sa malayo, sa dalampasigan, ang kanyang pamilya na naghihintay. Si Inday, nakangiti na parang alam niya na ang mangyayari. Sir Arnold, nang makita ni Nanay Linda ang daming isdang dala ng kanyang asawa, hindi niya mapigilang umiyak sa tuwa. Pero si Tatay Nestor, alam niyang hindi lang swerte ang dahilan ng mga nangyayari. May kakaiba at kailangan niyang harapin ang katotohanan na hindi niya maintindihan. Sir Arnold, ang inggit ay isang nakalalasong emosyon na nagpapadala sa mga tao sa paggawa ng mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. Kaya naman, nang kumalat sa buong barangay na si Tatay Nestor ay nakakuha ng napakaraming isda, agad na narating ang balitang ito kay Mang Ruben. Kinaumagahan, habang nagbebenta si Nanay Linda ng mga isdang nahuli ni Tatay Nestor sa merkado, nakita niya si Mang Ruben na naglalakad patungo sa kanya. Kasama nito ang kanyang asawang si Aling Carmen at ang kanilang anak na si June. "Linda," sabi ni Mang Ruben na may kasamang ngisi sa muka. "Narinig ko, maraming nahuli si Nestor kahapon. Saan kaya siya nakakuha ng ganong kaswertehan?" "Siyempre, dahil sipag siya," sagot ni Nanay Linda. Pero naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Kakaiba lang," sabi ni Aling Carmen. 3 linggo siyang walang huli. Tapos biglang isang araw, sagana na. Parang may tumutulong sa kanya." Hindi nakapagsalita si Nanay Linda. Alam niyang may ibig sabihin ang mga salitang iyon. "Mang Ruben," sabi ni Aling Marta na nakikinig sa usapan, "bakit parang may problema ka sa swerte ni Nestor? Hindi ba dapat masaya tayo para sa kapwa nating mangingisda?" Ngumiti si Mang Ruben, pero nakita ni Nanay Linda na hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. "Siyempre, masaya ako. Pero alam ninyo naman, dito sa Siquijor, maraming paraan para makakuha ng swerte. Hindi lahat ay natural." Sa gabing iyon, nang umuwi si Tatay Nestor mula sa dagat na may dalang maraming isda ulit, nabigla sila dahil may nakapatong na mga bulaklak sa kanilang pintuan. Mga bulaklak na ginagamit sa mga libing. "Sino kaya ang naglagay nito?" tanong ni Nanay Linda. Si Inday, natatakot na, lumapit sa kanyang ama. "Papa, kailangan ko kayong sabihan ng totoo. Si Mang Ruben ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa atin dati. Siya ang humingi sa mga aswang na mag-curse sa atin." "Inday," sabi ni Tatay Nestor, pero nakita niya sa mga mata ng anak na seryoso ito. Galit na siya kasi tumutulong na sa atin ang mga duwende. Sabi ng duwende, mag-iingat daw tayo. Magsisimula na siyang gumanti. Kinagabihan, narinig nila ang tunog ng mga bato na binabato sa kanilang bubong. Pagsilip ni Tatay Nestor sa labas, nakita niya si June, ang anak ni Mang Ruben, na may kasamang mga bata na nagtatapon ng mga bato sa kanilang bahay. "Mga mangkukulam kayo," sigaw ni June. "Nakipagkasundo kayo sa mga demonyo." Sir Arnold, alam na ni Tatay Nestor na hindi na maitatago ang katotohanan. Nagsimula na ang tunay na laban at hindi lang ito tungkol sa pagkakaing nakukuha sa dagat. Ito ay tungkol sa kung sino ang may karapatang makakuha ng tulong mula sa mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. Sir Arnold, sa madaling araw ng 3 gabi, pagkatapos na magsimulang tumulong ang duwende, nagsimula ang pinakamabangis na laban na hindi makikita ng mga ordinaryong mata. Pero ang pamilya ni Tatay Nestor, naramdaman nila lahat ang takot na dumadating. Nagsimula ang lahat nang marinig nila ang malakas na kalampag sa kanilang bubong. Hindi iyon tunog ng hangin o ulan. Parang may mabibigat na nilalang na naglalakad sa ibabaw ng kanilang bahay. "Mama,"
Bulong ni Inday habang yakap-yakap kay Nanay Linda. Nagsimula na, sabi ng duwende. Mag-iingat daw tayo ngayong gabi. Biglang nawala ang lahat ng ilaw sa buong barangay. Kahit ang mga kandila sa kanilang bahay, namatay na parang hinipan ng malakas na hangin na hindi nila naramdaman. Sa kadiliman, narinig nila ang boses ni Mang Ruben mula sa labas ng kanilang bahay. Pero hindi normal ang boses niya. Mababang mababa, parang may kasama siyang iba na nagsasalita. Nestor, lumabas ka diyan. Pakita mo sa buong barangay kung paano ka nakipagkasundo sa mga demonyo. Huwag kayong lumabas, bulong ni Tatay Nestor sa kanyang pamilya. Pero biglang bumukas ang kanilang pintuan. Kahit na nakakandado ito, pumasok ang malakas na hangin. At sa gitna ng kadiliman, nakita nila ang mga mata ni Mang Ruben na nagiging pula. Hindi ka makakaligtas, Nestor, sabi ni Mang Ruben. Pero ang boses ay hindi na sa kanya. Ang mga aswang na tumutlong sa akin ay mas malakas kaysa sa mga munting duwende mo. Sa gabing iyon, sa gubat, nagsimula ang labanan. Narinig ng buong barangay ang mga sigaw na hindi tao, ang mga tunog ng mga puno na natutumba, at ang mga liwanag na kumirap-kirap sa madilim na kalangitan. Si Inday, kahit takot, tumayo. Kailangan ko pumunta sa gubat. Kailangan kong tulungan ng duwende. Hindi, sigaw ni Tatay Nestor. Delikado. Pero hindi nakinig si Inday. Tumakbo siya palabas ng bahay patungo sa gubat. Sinundan siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa gubat, nakita nila ang duwende na nakikipag-away sa mga malalaking nilalang na may mga mata na parang apoy. Ang mga puno sa paligid nasusunog kahit walang apoy na nakikita. Duwende, sigaw ni Inday. Narito na kami, tumingin ang duwende sa kanila. May mga sugat sa mukha niya, pero nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Inday, kailangan ng inyong pamilya na maniwala ng lubusan. Hindi ako makakamata sa mga aswang kung hindi kayo lahat nagtitiwala sa akin. Si Tatay Nestor, nakita ang kanyang anak na nasa panganib. Sa wakas, buong-buo na ang kanyang pananalig. Duwende, sigaw niya. Tulungan mo ang aming pamilya. Naniniwala na kami sa iyo. Sir Arnold, sa sandaling iyon, lumakas ang liwanag na galing sa duwende at ang mga aswang nagsimulang urong-urungan. Pero ang laban hindi pa tapos. Sir Arnold, sa sandaling nagsama-sama ang buong pamilya ni Tatay Nestor sa pagpapahayag ng kanilang tiwala sa duwende, nangyari ang isang himala na hindi nila maikakalimutan. Ang liwanag na lumalabas sa duwende, tumaas hanggang sa umabot sa kalangitan, at sa paligid nito, lumitaw ang mga kasama niyang ibang duwende. Ngayon namin kayo pwedeng tulungan ng lubusan, sabi ng duwende, habang nakatingin sa mga aswang na unti-unting naging abo sa hangin. Ang kapangyarihan ng mga aswang naputol na dahil sa inyong samahan. Si Mang Ruben, bumagsak sa lupa, bumalik na sa normal niyang itsura. Umiiyak siya na parang batang nahuli sa pagnanakaw. Patawarin ninyo ako, sabi niya habang lumalapit kay Tatay Nestor. Hindi ko alam na ganito kalala ang mangyayari. Inggit lang ako dahil mas marami kayong nahuhuli kaysa sa akin. Hindi nagsalita si Tatay Nestor agad. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mang Ruben at naintindihan niya na hindi na ito ang taong nagpahirap sa kanilang pamilya. Mang Ruben, sabi ni Tatay Nestor, hindi kita masisisi sa inggit, pero kailangan mong matutunan na ang swerte hindi nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa iba. Nang sumikat ang araw, bumalik na ang kuryente sa buong barangay. Ang mga taong napadpad sa gubat dahil sa ingay ng gabi, nakita ang lahat ng nangyari. Si Aling Marta, si Lola Petra, at ang iba pang mga kapitbahay, nakita nila ang duwende na kausap pa rin ang pamilya ni Tatay Nestor. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Lola Petra. Totoo nga ang mga duwende sa Siquijor. At ang lakas ng loob ni Inday na makipag-usap sa kanila. Dagdag ni Aling Marta.
Kung hindi dahil sa kanya, hindi nila malalaman ang totoo. Kinaumagahan, kumalat sa buong barangay ang kwento ng kung paano tinulungan ng mga duwende ang pamilya ni Tatay Nestor. Hindi na sila tinutukso o pinag-uusapan ng masama. Sa halip, humihingi ng payo ang ibang mangingisda kung paano nila makakausap ang mga duwende. Hindi ganoon kadali, sabi ni Inday sa mga batang nagtatanong sa kanya. Kailangan ninyo maging mabait sa kalikasan. Hindi ninyo pwedeng sirain ang mga tirahan nila. At lalo na, huwag ninyong gagamitin ang kanilang tulong para saktan ng ibang tao. Si Mang Ruben, pumunta sa bahay nila para mag-sorry personally sa buong pamilya. Dalang-dala niya ang mga isdang nahuli niya sa araw na yun. Nestor, Linda, sabi niya, pasensya na sa lahat ng ginawa ko. Natuto na ako na ang tamang paraan lang ang dapat gamitin para makakuha ng swerte. Sir Arnold, mula noon, hindi na nahirapan si Tatay Nestor sa pangingisda. Pero ang pinakaimportante, natuto ang buong pamilya na ang mga bagay na hindi nila nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi totoo. At si Inday, naging kilala sa buong Siquijor bilang ang batang nakakausap sa mga duwende. Sir Arnold, 10 taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang mga kwentong ito. At hanggang ngayon, ang pamilya ni Tatay Nestor ay patuloy na nagpapasalamat sa tulong na natanggap nila. Ngayon, si Inday ay 23 taon na at nagtatapos na ng kolehiyo sa Dumaguete. Si Kuya Joel at si Ate Rosa may mga sariling pamilya na rin, pero nanatili silang lahat sa Siquijor. Ang bahay na dati nilang tahanan, yung gawa sa nipa at bambo na tumutunog kapag malakas ang hangin, pinalitan na nila ng mas matibay na semento. May kuryente na, may sariling banyo, at may malaking sala kung saan nagtitipon ang buong pamilya tuwing linggo. Si Tatay Nestor, hindi nahirap sa pangingisda, hindi dahil lagi siyang may huli, kundi dahil natuto siyang magrespeto sa dagat at sa mga nilalang na hindi nakikita. Tuwing lumalakas ang alon o tuwing may bagyo, hindi siya sa pilitan. Narinig niya kasi sa duwende na ang kalikasan ay may sariling ritmo na dapat sundin. Papa, sabi ni Inday sa kanya noong nakaraang linggo, nakikita ko pa rin si duwende sa gubat. Tinanong niya ako kung masaya pa kayong lahat. Ngumiti si Tatay Nestor. Sabi mo na ba sa kanya na sobrang pasasalamat namin sa kanya? Sabi niya, hindi raw dapat kaming magpasalamat sa kanya. Kasi daw, ginawa lang niya yung tama. Ang dapat daw namin pasalamatan ay ang sarili namin dahil natuto tayong maniwala at maging mabait sa mga nilalang na kasama natin dito sa mundo. Si Nanay Linda na nakikinig sa kanilang usapan, tumango. Totoo yan. Bago pa nangyari yung lahat na yan, hindi tayo naniniwala sa mga ganyang bagay. Pero ngayon, alam natin na maraming mga nilalang sa paligid natin na handang tumulong basta't hindi natin sila sasaktan. Sa tuwing may mga bisita sa kanilang sa tuwing may mga bisita sa kanilang barangay, lalo na yung mga galing sa syudad na hindi naniniwala sa mga duwende o engkanto, kinukwento ni Inday ang kanilang karanasan. Hindi para magpakita, para magbigay ng respeto sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi ko sinasabi na dapat kayong humingi ng tulong sa mga duwende, sabi niya sa mga tao. Sinasabi ko lang na dapat nating igalang sila. Huwag tayong magsisira ng mga puno ng walang dahilan. Huwag tayong magtatapon ng basura sa gubat. At huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Sir Arnold, ang kwentong ito ay hindi kwento ng mahika o salamangka. Ito ay kwento ng pagkakaisa ng pamilya, ng pagtitiwala sa isa't isa, as ng paggalang sa mga bagay na hindi natin nakikita o nauunawaan. Ang mga duwende, tumutulong lang sa mga taong may malinis na puso at handang magbigay ng respeto sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Kaya't sa mga taong magsasabi na hindi totoo ang mga kwentong ganito,
Hindi ko sila pipilitin na maniwala, pero sa mga taong handang magbukas ng isip at puso, ito ang mga aral na dapat nating tandaan.